Yan mga kababayan, no? Senador Bato. Takbuhan na sila. Yan. Grabe, Senador Bato, kabayan. Ayan na. 50 days ago, walang naniniwala. Pati ako, hindi ako naniniwala na ang isang Raul Lambino ay mananalong senador. Actually, nung ako po ay naimbita ni Tatay Digong through Executive Secretary Mijaldea, nakasama ako sa 6 na kandidatong senador ng PDP laban, sabi ko, wag na po ninyo akong isama. Dahil hindi naman po ako sikat. Hindi ako artista. Hindi ako entertainer. Hindi rin po ako media. At hindi po ako kilala. Isa lamang po akong ordinaryong abogadong probinsyano na ang ginagawa ko ngayon ay nag-aalaga na lamang po ng baka at kalabaw at nagsasaka sa probinsya ng Pangasinan. For more than 30 years, I was a professor of law. I was a law practitioner. I have handled several cases in the Supreme Court or even in the Court of Appeals Sandigan Bayan. I was both a litigator and a commercial law practitioner. Pero dahil senior citizen na po tayo, medyo mahina na rin yung ating tuhod. Kung baga hindi na po tayo kasing sigla 15 years ago or 25 years ago. Kaya nung maging 65 years old po ako 2 years ago, hinay-hinay na rin po ang aking ginagawa. Ando doon na lamang po ako sa probinsya ng Pangasinan at isa na lamang po akong magsasaka. Paminsan-minsan nakukonsulta po ako tungkol sa batas. Pero hindi ko mahindihan si Tatay Digong at saka si Executive Secretary Mijaldea nang sabihin nila sa akin na kahit hindi ka artista, hindi ka entertainer, hindi ka media, mananalo ka sa halalan. Sabi ko, parang mission impossible po yan. Parang isang impossible dream. Dahil hindi ko pinangarap na papasok sa politika nitong mga panahon na ako po ay isang senior citizen na. Sabi sa akin, kung mission impossible yan, tagahanga ka naman ni Tom Cruise. Pinapanood mo yung kanyang mga sine, hindi ba? Sinong tagahanga ni Tom Cruise dito? Napakinggan nyo na ba si Tom Cruise na kumanta? Hindi ba? Mas magaling ako kaysa kay Tom Cruise. Pero mamaya pa yan. Alamin ko nga Mamaya pa yan. Sa Cavite, kay Pastor. Meron akong nakikita isang popular na personalidad po rito. Kaibigan ko po ito, congressman pa lang siya, naging governor siya. Pero tumatakbo rin siyang senador ngayon. Kanya lamang hindi nagpapakilala. Pwede ba, Governor Verceles, tumayo ka dyan? Si Governor Verceles ay isang Bicolano. Unfortunately, hindi siya nasama sa Duterte. Hindi siya nasama sa grupo na inendorso ni Tatay Digong o ni BP Sara. Pero magaling na tao po ito. Isa sa Bicolano na ating nirerespeto, si Governor, Congressman, former Immigration Commissioner Leandro Verceles. Sir, salamat. Naririto ka. 10 lang naman po, di ba? Yung kandidato natin sa Duterte, merong 4 dyan na binanggit na yung mga pangalan, hindi ko na po babanggitin. Baka naman po maisipan po ninyo na isama ang isang Leandro Verceles sa Senado, okay lang po sa akin yan. Mga kababayan, mga issues na dapat po ninyong maintindihan sa halalan na ito. Ako hindi po ako magpropromisa kung ano ang gagawing mga batas. Basta alam ko kung paano gumawa ng batas. Naging legal technical assistant ako sa Kongreso ng Pilipinas na mahabang panahon. Naging chief of staff ako sa Senado. Naging consultant ako sa Commission on Appointments. So, pagbalangkas ng batas, pagkikipagdebate, kung ano man po yan,
alam ng isang Attorney Lambino ang gagawing mga batas. Ang masasabi ko lamang ay dapat mas kalidad na batas ang mga dapat gawin. At yung mga nandyan ng mga batas na hindi na po tumutugon sa mga pangangailangan ng bayan at ng mamamayang Pilipino, dapat silang baguhin, ripasuhin, at pagtibayin upang magiging angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Tulad lamang po ng Foreign Investment Act. Ayan, nung ako po ay nasa Kongreso ng Pilipinas bilang isang legal assistant, kasama po ako doon sa mga staff na gumawa po ng Foreign Investment Act. Ganyan din ang Foreign Service Act. Ganyan din yung AFP Modernization Act, Business Conversion Development Authority, Solid Waste Management Act, at iba't iba pa. Pero yung mga batas na yan ay mga 20 taon na, 30 taon na. Matatanda na yung mga batas na yan at hindi na angkop sa sitwasyon ngayon dahil nga po sa mabilis na teknolohiya at siyentipiko na nangyayari sa buong mundo. Ganyan din ang Local Government Code of 1991. Ang tagal-tagal na po yan. Eh bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin mapaunlad ang agrikultura sa probinsya? Dahil ayaw bitawan ng national government ang kapangyarihan pagdating sa pagsuporta sa agrikultura at sa kasamang magsasaka at mangingisda. Tangan-tangan pa rin yan ng national government na sana ang local government units, yung mga leader na magagaling, ay sila dapat ang mauunang magbigay suporta sa ating mga magsasaka. Repasuhin lang natin yan. Madali lang pong gawin niya. Pangalawa, yung issue sa corruption. Initin ako yung doktungan. Matagal na yan. Panahon pa ng mga Kastila. Dumating mga Amerikano. Nangyari yung panahon ng Hapon. Naging sabi nila kasarinlan ng Pilipinas. Hindi po nawala ang korupsyon. Lalong lumala ang korupsyon sa administrasyong ito. Ngayon ko lang nakita yung walang tahasang pangungulimbat sa bayan, tinatawag ko po yan institutional corruption na hindi nangyari sa mga karang administrasyon. Eh ano po ang dapat gawin? Eh may mga nagmumungkahi, patawan na lang ng death penalty yung mga corrupt. May mga nagsasabi rin na baguhin natin yung sistema ng ating pamahalaan. Baguhin natin yung ating pagiging tao, sabi ng iba. Na ang problema ay hindi yung sistema, kung hindi yung karakter ng tao. Karakter ng tao. Lahat po yan ay totoo. Pero sa tingin ko sa issue ng corruption, umpisahan natin ngayon sa halalan na ito na magkaroon talaga ng tunay na boses ang tao. At ang pag-asa po ay nasa sa inyo ngayon. Lahat po na nakikinig at nanonood sa programang ito ay kung magiging ang mga senador na nandiyan na mahahalal ay hindi kayang paikutin ng nakaupo sa Malacanang at paging sunod-sunuran, mababawasan po natin ang korupsyon sa pamahalaan. Kaya pakiusap muli sa inyo, huwag lamang po kayong boboto sa PDP laban, Duterte. Ikampanya po ninyo ang ating mga kandidato. Sama nyo na po ako, number 34, Raul Lambino, sa Senado upang sa ganon ay matugunan natin itong problema ng korupsyon. Pangatlo na gusto kong ipaliwanag sa inyo, ang seguridad ng bansa ay namimiligro sa dalawang bagay. Una, peace and order situation sa bansa. Masyadong tumataas ang mga karumal-dumal na krimen dito sa buong bansa. Ngunit, ayaw aminin ng pamahalaan, ng pamunuan sa Malacanang o ng Philippine National Police o mga security agencies. Sabi pa nga,
yung mga nagpapakalat ng balita na merong mga kidnapping at murder na nangyayari sa mga negosyante ay pwede silang kasuhan ng fake news. Fake news pa yon ng isang negosyante na kasama yung kanyang driver, kinidnap, pinagbayad ng ransom pero pinatay pa rin. Nakita natin yan, nabalitaan natin. Fake news ba yon ng isang kandidatong mayor ay bigla na lamang binaril doon sa Rizal, munisipyo ng Rizal, doon sa Cagayan, namatay. Fake news ba yon? Nagkaroon ng massacre sa Antipolo, maraming pinatay. Hindi ba nakakabahala? Fake news ba yung napalathala na pinatay ni isang Koreano dyan po sa Angeles? Lahat po ito ay lumabas sa media sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ano ang epekto po nito? Takot yung mga mamumuhunang Pilipino, lalo na ang mga dayuhan, na dalhin nila yung kapital dito sa Pilipinas upang sana magkaroon ng malawakang negosyo, magkaroon ng trabaho, magandang sweldo ang Pilipino, na yun ang dahilan kung bakit naririto nga tayo ngayon. Mayo 1 para sa mga Pilipinong nagtatrabaho. Pero kung walang mamumuhunan, walang negosyo, walang pabrika, walang trabaho, walang sweldo. Peace and order. Kaya pong gawin yan, tugunan ng mga kandidato ng PDP laban Duterte. Yung issue na yan, bakit po kanyo? Dahil ang isa sa mga senatorial candidates natin na re-electionist, parating na siya ngayon, pagkatapos kong magsalita, ipapaliwanag ni Senator Bato yung kanyang panukala para paigtingin ang peace and order. Isang bahagi ng seguridad, at ito ay mas malala kaysa peace and order. Itong problema sa teroristang NPA, CPP, NDF. Alam po ninyo, nakakatanggap ako ng maraming pananakot. Mga threats sa text, kung ano-anong mensahe, na masyado raw akong maingay dito sa problema patungkol po sa seguridad na gawa po ng CPP, NPA, NDF. Bakit po kanyo? Ito, tahasan kong sinabi noon pang 2 buwan nakakaraan na merong ugnayan ang pamahalaan ngayon at ang CPP, NPA para pabagsakin ang mga Duterte. Merong silang ugnayan at kasunduan na lahat ng mga tumutuligsa sa pamahalaan ay pabagsakin. Sila rin ang nagtrabaho ng una upang sa ganon ay masampahan hindi lang si Pangulong Digong, kung hindi si VP Sara doon sa ICC, at trinatrabaho po nila na maigi na ma-issuean kaagad ng warrant of arrest si VP Sara, si Senator Bato at iba pang mga opisyal ng pamahalaan patungkol po dyan sa tinatawag nilang extrajudicial killing, at nang sa ganon ay maibiyahe rin VP Sara at iba pang opisyal na hindi tumutugon, sumasang-ayon sa kasalukuyang pamahalaan at dadalhin doon sa ICC. Payag pa ba tayo na gano'n? Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag. Dahil po dyan, sinabi ko kanina na retirado na sana ako sa pagiging isang abogado. At ako na lamang po ay nagbubungkal ng lupa doon sa Palayan, sa Pangasinan. Dahil po sa nangyayari ngayon, anuman ang magiging resulta ng halalan na ito, ang isang Raul Lambino ay babalik bilang isang abogadong magtatanggol sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Iyan! Maraming salamat po. Yan ang isa sa dapat yung isipin sa halalan na ito. Yan ang malalang problema. Ang national security ng Pilipinas ay namimiligro dahil po
sa ugnayan kasunduan ng pamahalaan at ng CPP, NPA, NDF. Biro mo yan. Sila rin ang naging nangunguna sa pagsampa ng impeachment kay VP Sara, hindi ba? Sila rin ang napakaingay upang sa ganon ang isang VP Sara ay mapatanggal sa pwesto at hindi na siya magiging Pangulo ng Pilipinas. Sila ngayon namamayagpag sa Kongreso. Kung magkano ang tinanggap ng isang congressman nung siya ay pumirma doon sa impeachment, ganon din ang tinanggap ng kanilang mga representante. 150 million ba? Bawat isa sa soft projects na pinigay nila. AKAP, Tupad, AX, MAIS at kung ano-ano pa. Plus another 3 billion ba na mga hard infra kuno na ito ay mga flood control, flood mitigation, cut ice, etc. etc. Na kung saan magkano ang kickback, magkano ang komisyon, magkano ang kinikita ng mga kongresistang sila rin ang kontraktor. Ganyan din ang natanggap nitong mga congressmen na kasapi sa party list na sinusuportahan ng CPP, NPA, NDF. Pera ng taong bayan, pinaghirapan ng mamamayan na buwis na binayad sa pamahalaan, gagamitin nila ngayon ang pera na yan upang sa ganon ay pabagsakin ang pamahalaan. Uunahin muna nila mga Duterte at mga kakampi ng mga Duterte. Pagkatapos yan kung sino man nakaupo sa Malacanang, yun ang isusunod nilang titirahin hanggang sila na ang mamumuno dito sa ating pamahalaan. Payag ba tayo sa ganon? Hindi po tayo papayag. Kaya kailangan po ang inyong pangangampanyang maigting para sa PDP laban Team Duterte na mga senatorial candidates. Panghuli, nabanggitin ko po sa inyo, bigas, bigas, bigas! Magkano ba ang bigas dito sa Metro Manila ngayon? 50. 60 yung maganda per kilo. O yan ha. Sino to Ilocano dito? Yapo kanya yung yato na dito Ilocano dito. Ang mom na niya tigat mga iba ka di pagpag. Sinong Pangasinan dito? Makatalos kay Pangasinan, makasalita ka. Antang sugabay ito ni Bagamay umak. Ha? Sa aming mga Ilocano at Pangasinan, pag sinabi mong pagpag, ito yung drog na bigas. Umikot po ako rito sa Luzon. Doon po sa siyudad ng Alaminos, Pangasinan, ang benta po nila ng pagpag. Yung drog na bigas, 20 pesos nga po yun. Pero meron pa pong kasamang kunting ipa. 20 pesos yun. Ipinapakain po yung pagpag sa itik, sa pato, sa manok. Hinahaluan nila ng darak. Yun ang 20 pesos. Eh ano itong 20 pesos ngayon na bigas? Sa Bisaya, gaano ba karami yung bigas ng NFA na pinamimigay po nila ngayon ng 20 pesos? At kung bakit panahon ng kampanya ng eleksyon sa kanila na isipang tuparin ang kanilang pangakong 20 pesos na bigas? Galingan niya, no? Magkano ba ang puhunan ng bigas na yan na nasa Bisaya? 33 pesos hanggang 38 pesos per kilo ang puhunan ng pamahalaan. 33 to 38 pesos. So ibebenta nila ng 20 pesos, edi lugi ang pamahalaan ng 13 hanggang 18 pesos, hindi ba? Sino ang magbabayad nun? Tayong mga mamamayang Pilipino. Hindi lamang po yung bibili ng bigas na 20 pesos ang magbabayad ng 13 hanggang 18 pesos. Kung hindi, tayong mga taga Luzon, taga Maynila, taga Mindanao, at iba pang mga tao sa Visayas na hindi naman sila bibili ng 20 pesos. Pero, kailangan nilang gawin yan eh. Dahil yung mga kandidato nilang senador,
Bagsak na nga sila sa Mindanao, hindi sila makapag-rally sa Mindanao. Hindi sila makapag-motorcade sa Mindanao. At ganoon din sa Visayas, hindi na rin sila makapag-meeting at makapag-rally. Takot na takot yung kanilang mga kandidatong mga local officials sa Cebu, sa Negros at iba pang mga probinsya. Kaya naisipan nila, baka sakaling maisalba natin ang Visayas, magbigay tayo, mag-vote buying tayo ng 20 pesos na bigas. Ito lang buwang. Hindi nila alam ng kanilang ginagawa nilang 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Galit na galit ang mga taga Luzon. Galit na galit ang mga taga Metro Manila. Dahil ang mga Bisaya, sino mga Bisaya dito man? Saya. Bakit? Matakaw ba kayo sa bigas, ma'am? Hindi ba? Hindi kami Mas gusto niyong kainin mais at saka kamoting kahoy, hindi ba? Kain ng At hayop siyempre karne at saka isda, hindi ba? So ibig sabihin nun, optics lamang, Mais na lang, pang mais. media lamang, pang press release lamang. Bakit hindi nila dalhin yung 20 pesos na bigas dito sa Metro Manila at Luzon at bilhin natin lahat yung bigas na 20 pesos na yan? Ipakain kay Pangan! Ipakain kay Pangan! Animal! Ay nako. Alam po ninyo, alam na alam ko po kasi ang negosyong bigas. Dahil magmula nung kami naging mag-asawa ng aking butihing nag-iisang may bahay. 42 years ago or 43 years ago. Yan po yung nakagisnan niyang negosyo ng pamilya. Ako po noon, 1981 to 1985, habang nag-aaral po ako sa College of Law, magbiyahe po ako ng truck mula Pangasinan. Magdadala ko ng asukal, simento, bagoong o kung anong produkto ng Pangasinan. Ibiyabiyahe ko po yan patungo po ng Cagayan Valley. Umpisahan ko sa Nueva Ecija. Magtitinda na po ako roon sa mga bayan-bayan, Lupao, San Jose, Santa Fe, Nueva Vizcaya, hanggang makarating po ako ng Tugigaraw kung saan ko mabebenta lahat yung mga produktong galing ng Pangasinan. At yung mapagbebentahan naman po, ibipili ko po ng palay sa Isabela o kaya sa Cagayan o Kalinga. Kabisado ko po yung negosyo na yan. Alam ko po ang takbo ng negosyo ng rice trading. Kaya hindi po nila may tatago sa akin. Alam ko rin po yung korupsyon na ginagawa ng pamahalaan dyan. Kaya hindi nila sinusuportahan yung mga magsasakang Pilipino. Ang ginagawa po nila katulad nung nakaraang 2 buwan. Maganda ang ani ng ating mga magsasaka sa Pangasinan, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Bela, Cagayan. Kaganda po. Ganon din po sa Mindanao. North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat. Yung mga lugar po yan, taniman po ng mga palay. At ang ganda po ng resulta ng ani. Pero anong ginawa ng pamahalaan? Walang suporta sa marketing. Hindi sila namili ng palay. Dahil mas gusto nilang mag-import na lamang sa Thailand, sa Vietnam, India, Cambodia, at pati na rin sa China. Kung may importasyon kasi, if there is an importation, there is transaction, and every transaction, there is commission. Kawawa ang magsasaka. Kawawa. 14 pesos, 15 pesos, 16 pesos per kilo ng palay ang bintahan. Sinong nakinabang? Mga traders, middlemen. Pero yung magsasaka, lugi siya. 120, 140 kabans ang kanyang inani sa isang hektara, pero nabenta lamang ng 14 pesos, 15 pesos per kilo yung palay. Patay si magsasaka. Tapos ngayon, ang pamahalaan, magbibigay ng murang-murang bigas, 20 pesos sa ating mga kababayan sa Bisaya. Bakit po? Gusto po nilang itong eleksyon na ito. Naubusan na sila ng perang pang-ayuda. Ubus na yung budget ng 2025. Tapos na yung akap, wala na yung 3,000, wala na yung 5,000.
Sinong nakatanggap dito ng 5,000, 3,000? Honest lang. Oh, okay lang. Binulsa mo yan. Pero alam ko, Duterte ka pa rin, hindi ba? Yes! Alam ko. Kaya wala na silang may bibigay na ayuda ngayon. Ang kanilang ibibigay na susunod itong mas 10 araw na lalalabing manggagaling na sa bulsa nila yung ibibigay sa mga botante. At alam niyo yung mga politinggonan, masakit sa kanila na ilabas yung kanilang pera sa bulsa at ipamigay. Kung meron pa silang makukuha pera sa gobyerno, kukunin nila yun. At ito ngayon ang naisipan nila. Bigas! 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 Ipapamigay po nila ng 20 pesos. Vote buying po yan. Hindi ko alam kung kukuha sila ng approval sa COMELEC para sila makapagbigay. Dahil walang guidelines yan. Hindi katulad ng 4Ps, yung Pantawid Pamilya Program Transfer, Conditional Transfer, merong guidelines. Pero lahat ng ibang ayuda, wala. Kagagawan na lamang po yan ng mga congressmen at mga senador. Tapos ngayon, ito, bigas. Pero, alam na po ng mga taong bayan yan, yung issue. Maliwanag na po sa kanila ang issue. Kaya sabi ko, 50 days ago, bago huliin si Tatay Digong at ibiyahe doon sa Netherlands. Mission impossible. Impossible dream. Pero sa pag-ikot-ikot ko po, 50 days, nakita ko na yung mission impossible ay nagiging posible, yung impossible dream nagiging totoo. So the mission impossible becomes possible, the impossible dream becomes possible. Kanina sinabi ko, mas magaling naman ako kay Tom Cruise. Gwapo lang siya at marunong umarte. Pero hindi siya marunong kumanta. At dahil po dyan, para maniwala naman kayo na kahit hindi po ako artista o kay entertainer o kaya media, kanina si Dr. Mata, sumayaw siya nung sayaw ni Elias. Kilala niyo si Elias? Yung magaling na sa tiga North Cotabato. Ang galing niya. Sa Maynila, ganun, di ba? Tapos isip-isip. Ayan, galing niya. Magaling siya sumayaw ng ganun, di ba? Hindi ako masyadong magaling sumayaw eh. Ang alam ko lang na sayaw, tango, cha-cha, ganun. Pwede ako dyan sa ballroom dancing, pero yung mga sayaw na doon, hindi marunong. Pwede ba? Nakahanda na ba yung Tom Cruise dyan? Para sa inyo lahat ito, pero usapan po natin ha. Hindi lamang po kayo boboto kung hindi mangangampanya po kayo para sa PDP laban Team Duterte. Yung ating mga kaibigang writer sa Cavite, andyan po ako sa Cavite bukas, magbumoto tayo dyan. Nung tumayo ako dito sa Liwasang Bonifacio ng birthday ni Tatay Digong, hindi po ako kumanta. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbearable sorrow, and to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, and to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is our quest, to follow that star, no matter how hopeless
no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know, if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. That one man, Tatay Digong, torn and covered in scars, still he strove with his last ounce of courage to reach the unreachable, the unreachable star. Duterte! 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 Now I believe the impossible dream. Now we can reach the unreachable. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Nasa ating kamay ang kinabukasang maganda ng bayang Pilipinas. Muli, manalangin po tayo, nakakayanin po ni Tatay Digong ang kanilang ginawa sa kanya. Manalangin po tayo para sa buong kalayaan ng mamamayang Pilipino na naghihirap. Mabuhay ang PDP laban! Mabuhay! Mabuhay ang Team Duterte! Mabuhay! Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, bansang maisok, palabahan natin ang